Jovi, maraming salamat sa iyong pagdalo dito sa aming programa. Ano ang nirereklamo mo? Ang nirereklamo ko po, yung si alias Janjan po, kasi po binugbog niya po ako sa terminal. Kinuha niya po kasi yung apple ko. Nung kinumpronta ko po siya, bigyan na lang po ako sinuntok. Sinundan niya pa po ng sakal, tapos untog po na 2 beses. Pagkakilala kayo ni Janjan? Hindi po, kasi po bago lang po ako dyan sa terminal ulit kasi na-pandemic po ako eh. So ang hanap buhay mo, Jovi, nagtitinda ka ng... Iba-ibang prutas po. Bumibili ka ba o naglalako ka lang? O Mahango po. magkano kinikita mo? Minsan po, 500 isang araw, 600. Malaki na po yung 800 isang araw po. Nangyari ito sa may 20th Avenue, Avenue. sa may Cubao. Cubao po. Okay, Opo. may dala kang basket. Meron po. Paano nakuha yung mansanas mo ni Janjan na sinasabi mo kung dala-dala mo yung basket mo? Iniwan ko lang po saglit. Nag-usap po kami nung kasama kong vendor. Saan mo iniwan yung basket mo? Sa tabi lang po. Hindi naman po malayo sa akin. Mga kalating di pa lang po. Napansin ko po na may pinagpapasapasahan po silang mansanas. Kinumpronta ko na po. Bali, 3 po sila eh. Okay. Ang pinapangalanan dito ay si Edgar, kaibigan daw ni Janjan. Opo. Ano ang nakita mo? Pinasa po kay Janjan yung apple. Tapos pinasa naman po ni Janjan yung apple na ibinulsa. Ibig sabihin yung pasa na bigay o parang niloloko ka na O, parang itinapon ganun sa'yo? po. Para pong pinagtripan nila ako doon na itago yung mansanas. Nagtatawanan. Opo. Sinungaling po niya, sir. Nung kinumpronta ko na po, ang sabi niya po sa akin, huwag mo pagbintangan ng magnanakaw kasi hindi naman ako kumuha niyan. Tapos bigla niya po ako sinuntok. Saan ka sinuntok? Sa Dito po, pagkakaalala sa mo? ulo po. Ito. Opo. Pagkatapos, Sinakal niya po ako rito. Nakakanta Ang po eh. mahigpit. Ito po, meron pa nga pong itim. tapos. Tapos inuntog niya po ako sa pader 2 beses. Parang bakod po. So, nung nag-uusap kayo ni Janjan, may mga tao? Meron po, May mga marami. pumipigil, may nanonood. Nanonood po. Pero yung isa pong lalaki doon na malaki yung katawan, yun po umawat sa kanya. Siya lang po ang inawat, hindi na po nila ako inawat. Kasi hindi po ako lumalaban eh. Sabi mo, 3 kasi silang nagpapasahan ng Oo. mansanas. Yung dalawa, hindi nakialam. Hindi po nakailam yun. Nanood lang po sila. So yung mansanas, noong nahuli mo, nasaan na? Nakidyansya na. Wala po. Nasa kasama niya pong isa, nasa bulsa. Naibalik ba ang mansanas sa'yo? Binalik po nila, kaso kinumpronta ko po muna sila. Anong dahilan kung bakit pinagpasapasahan nila? Basta kumuha lang ng Basta mansanas. kumuha lang po. Tapos, At hindi ka nila kilala. hindi po nila ako Paglingon mo raw, sabi mo raw, ba't nyo ninanakaw ang mansanas ko? Totoo ba yan? Hindi ko po kinumpronta ng ganun. Ang sinabi ko po sa kanya, huwag niyo kunin yung mansanas ko kasi may puhunan yan. Bigla pong sabi niya sa akin, bet mo ako pinagbibintangan ng ganyan, hindi ako kumuha niyan. Wala na po akong sinabi na magnanakaw siya. Yun lang po yung konfrontasyon ko sa kanya. Sa palagay mo, bakit kanya sinuntok? Sa init siguro ng ulo. Magalang ka ba? O Magalang kaya, po ako. Aha. Nakipag-usap sa kanila. Hindi ka lumaban habang sinusuntok ka? Malaki po siya sa akin eh, kaya di na po nakalaban. paano? Sumalag lang po ako. Sumalag ka lang. Sumalag lang po ako. Tapos nung nagpa-medical po ako, nagpa-x-ray na rin po ako. Pero yung ulo naman daw ay Opo, okay sa naman awa daw ng po. Diyos, okay, Okay naman naman daw. daw. Binigyan ka lang ng gamot Gamot po, opo. para... Pag sumakit po yung ulo, Ano ang naging epekto noong pag-umpog sa'yo sa pader? nasira po yung hanap buhay ko sa kanya. Hindi na po ako makapagtinda ng maayos. Kasi Pares po na naman tayo iniisip ko po naghahanap yung buhay. kaso ko na yung ganun. Tapos hindi pa po inaasikaso ng barangay. Ang laki na pong abalo sa akin. So ilang araw kang hindi nakapagtrabaho? Sa linggo po. Nagkaharap na ba kayo ni Janjan? Nakaharap po namin kinabukasan si Kap. Ang sabi naman po ni Kap sa amin, mag-ayos na lang daw kami kasi abala pa raw po yun. Tapos wala naman raw po mangyayari sa kaso ko kasi marami pong gastos na mangyayari. Kaya makipag-ayos na lang daw ako tapos mag-sorry na rin raw ako kay Janjan kasi ako naman raw po may kasalanan kasi kung hindi ko raw po sinabihan siya ng ganun, hindi niya rin po raw niya ako masusunod. Ano pang narinig mo sa kanya nung nagkaharap kayo? Siya pa po ang galit. Kasi po, Ano kung nga yung medical pinagbintangan mo, ko po sabi siya, ko, tapos ako bayado pa mo raw na po lang. may gana magreklamo. Tapos yung pangalawang araw po, pinapagalitan kami ni Kap. Sabi sa amin ni Kap, wait ka mag-ano ng kaso eh, ikaw may kasalanan, sabi sa akin ng ganun. 1 linggo na po napipending yung kaso ko, parang nawala na po ako ng pag-asa. Nung sinasabi ni Kap na ikaw ang may kasalanan, anong sabi mo? Sabi ko, Kap, hindi po kami mag-aayos niyan, magsasampa po talaga ako ng kaso. O kung hindi ko kayo mapag-aayos, bigla na lang po siyang umalis. Sabi kasi ni Janjan, siya rin daw ay halos hindi na nakakapagmaneho nung, ano yata siya, tricycle driver, dahil narinig daw niya na ikaw daw ay may kaibigang pulis. At Hindi po. natatakot siya, baka damputin na lamang daw siya isa sa mga araw na ito. Hindi po kaibigan yun, sir. Anak po ng amo ko yun.
nagsumbong ka doon. Sa tatay po ako nagsumbong kasi amo ko po yung tatay niya. Nagbablatter po kasi kami sa barangay, kaso wala naman po nangyari. Doon po nagalit yung amo ko. Kaya nagpasama po siya ng pulis sa 7. Jovi, naririnig ko parang sinuntok ka, sinakal ka, naghahanap buhay ka lang ng malinis. Opo. Pero parang sa iyong pakiramdam, ikaw pa ang may mali. Masama ang loob mo. Kasama po, kaya po itutuloy ko po yung kaso eh. Ano pa ang gusto mong sabihin? Yung sa barangay po, wala pong nangyayari sa kaso namin. Wala rin mag-aasikaso sa akin. Kasi sinungaling ganyan, hindi naman raw ako taga rito. Hindi daw taga rito. Sana po mabigyan po ng ano yung ginawa niya sa akin kasi po, pamilya ko po, nakungutang na po kami sa tindahan. Kakakain lang. Kasi hindi po ako nakapagtrabaho na maayos eh. Trauma na rin po ako dumaan sa lugar nila eh. Kasi po baka sagasaan na lang po ako ng tricycle. Nagagaan, grabe ka naman. Nagagaan ka agad. Nag-hearing nga po kami sa barangay outpost nila eh. Sabi po sa akin nung lupon dun, ayusin nilang daw po para hindi na po gumastos ng mga ato-attorney. Hindi po papayag. So ngayon, nakabalik ka na sa pagtitinda. Nakapagtinda po ako kagapon, pero hindi po rin sa lugar na yun. Lumipat po ako ng lugar. Maraming salamat sa iyong tiwala sa aming programa. Janjan, narinig mo ang salaysay ni Jovi. Ano ang nais mong sabihin? Nasaktan ko po talaga po siya. Pinaya niya po kasi po ako sa terminal eh. Paano kanya pinahiya? Dayan niya po ako magnanakaw. Wala naman daw siyang sinabing magnanakaw ka. Meron po, Tito Boy. Sabi niya po sa akin, wala nang pong taong na magtitrip na bigla siyang masasaktan, di ba? Eh, So totoo bang pinagpapasapasahan niya? ay, wala po nun, Tito Boy. Isang So tao walang lang. mansanas na pinagpasapasahan? Wala pong ganun. Kasi unang-una po, di ko naman po siya kilala. Sa kanya na po galing eh. Ba't ko naman po siya pag-itripan sa ganung bagay? Naghahanap buhay siya. Ganito po kasi yan, si Edgar po, kaya pumabait sa akin. Kasi po, pilay po yan yung tao na yan eh. Ngayon po, inahatid ko po ng libre yan kahit saan po rito sa ibang terminal dyan sa Cubao. Tricycle Okay. po. Kaya binibigyan din po ako ng prutas niyan. So yung nakita ni Jovi na mansanas na inaabot sa'yo ay... Kay Edgar po. So nagbebenta rin ng mansanas sa Edgar? Oo, So tinanong yung ko nga hawak siya eh. yung mansanas, hindi ki Jovi? Di po, ang dami po nilang titinda ng apple dun. Eh, may mga anak din po ako. Mag-uwi po ba ako ng nakaw? Saka hindi ko po ipapakita yun kung ninakaw ko yun. Andito po sila sa tindahan, yung basket niya nandito po, sa dulo, sa may poste. Ako po, nandito po. Andyan po sila, andito yung basket niya po. Andyan po sila Dito nag-uusap. ako. Ito yung basket niya. Ngayon po, andun po ako sa unahan. Paano ko po kukuhain kung andun po ako sa unahan? Nakita niya po sa bulsa ko, may mansanas eh. Eh, binigay po ni Edgar yun. So nung nakaharap siya dito sa kaibigan niya, nandun ka, kita Opo, ka niya. kita niya po ako. Andito yung mansanas niya, sir. Pero bakit mo naman siya sinaktan kaagad? Ba't mo siya sinuntok? Paminin ko na po kasi nasaktan ko. Siyempre po, ang dami po kasing tao niyan, sir. Eh. Ano po ba isipin sa akin ng maraming tao dyan? Magnanakaw akong ganun. Sa nga po lang, sir, magpapakilala po akong ganun. Di po ako magnanakaw, sir. Tapos binasag niya pa po sa harap ko yung apple. Dilim yung paningin ko sa kanya. Bakit niya binasag? Naagaw niya yung apple? Opo, inagaw niya po sa akin, pre. Sabi ko, tanungin mo muna kung kaninong apple to. Huwag kang ganyan sa akin kasi unang-una, hindi mo naman ako kabiruan eh. Hindi ba sinabi ni Edgar na, pare, sandali, akin yan? Andun po si Edgar sa bus. Sino yung pangatlong tao na sinasabi niya? Yung kaibigan ko po yun, si Tintin, kasi pinapauwi ko po yung apple. Tintin, babae ito. Lalaki po. Lalaki. O, Tin, uwi mo nga sa bahay kasi bibigay ko po sa anak ko sana eh. Kaya nakita niya, inaninan niya sa amin yung apple, kinumpontra niya kami na gano'n eh. Ang sinasabi mo, ang akala niya, yung nakita niyang apple doon, ay nanggaling sa basket Oo, mo. akala niya po. Anong mga nangyari? Ano pang nais mong idagdag? Eh, pinapabalik naman po kami ng barangay. Pangalawa po namin rin kasi gusto po ata nila, i-direct filing naman po ako eh. Sinabihan sila ni Gap, wala namang gano'n, kailangan maglupon muna kayo rito. Porket kasi pulis yung ano ng amo niya, gusto niya kagad, kasuhan kagad ako. Wala naman daw kinalaman yung pulis. Di po, nagalit nga po yung kapitan kasi unang-una, hindi alam ng pangalan yung anong pulis na pumunta ng gabi na yun eh. May pulis na Oo, pumunta sa... gabi. Sa barangay po namin. At anong ginawa noong pulis sa barangay? Nahanap po ako. Yung ngayon, parang naano rin po ako bumiyahe kasi iba rin po kasi pag pulis din yung nakaanuan mo, sir. So ang suspetsa mo ay kilala ni Ni Jovi? Joby. Opo, magkasama daw po sila eh. Wala ako nun, gabi Sa yun, alas barangay 10. po, hinahanap po ako. So anong epekto nitong lahat ng ito sa'yo, Jan?
Alas 5 na po ako gumagarahe kasi dati kahit hanggang gabi. Hindi na nga po ako bumabiyahe minsan eh. Nagtinda-tinda na lang po ako sa tindahan namin eh. Kaya ngayon po, hindi na rin po bumabiyahe ng tricycle eh. Mahirap din po kasi hindi ko kilala yung kaaway ko rin. Eh kung nasaktan ko man siya, humingi na rin po kasi ako talaga sa kanya ng pasensya sa barangay eh. Eh kung ayaw niya tanggapin, okay lang naman po sa akin din. Kung siyempre, mali rin po talaga yung nagawa ko sa kanya. Hindi ko naman talaga sasaktan kung hindi niya rin kasi ako pinaya eh. Kaya laging mga inanay sa barangay, Tito Boy, na pre, pasensya ka na. Kung gusto mo, ayusin na lang natin to eh. At ang sabi niya, Hindi nga kami Ayaw niya. inaasikaso sa barangay niyo eh. Kung gusto niya ata, Tito Boy, sinabihan niya akong magnanakaw. Gusto niya pa ata, mag-thank you ako sa kanya eh. Siyempre, nagalit talaga ako. sige Jan, pagpatuloy natin ang pag-uusap natin kasama si Kuya Alan at Ate Pia. Po. Pero maraming salamat sa tiwala mo sa amin. Sige po, sir. May problemang legal ka Yung ba? anak ko, taradya kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda.